1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito sa awa ng Diyos, medyo pagod ang Mama Sam ninyo at eto nga, grabe, ang dami naming eksena ganap sa eskwelahan, ang dami naming inaasikaso araw-araw, kaya medyo nakakaloka at nakakapagod. Gusto ko nga sanang mag-live everyday, hindi pa ako makapag-live kasi nga may pasok pa ang Mama Sam ninyo. So, pero malapit naman na ang bakasyon. So, 1 month na lang, tapos na. And then, bukas naman, syempre maraming eksena dahil ayun nga, so plano ko nga sanang gumawa ng video clip para sa Bangkok City kasi hindi pa nga ako nakakagawa niyan. Meron na akong ginawa, eme-eme lang. Pero gusto ko talagang pumunta doon at makipagsabayan ng ganda sa kanila. Charot. Kaya kung mapapansin ninyo ay bagong tabyas ang ating hair. Charot. Kasi nga, nagpaplano nga akong gumawa nga ng Bangkok City. Di ba? Pero kasi yung Miss Grand, nakareceive naman ako ng invitation, Miss Grand Thailand. So bukas naman yon, bukas ng 2 o'clock. Paano ako rarampa? Diyos ko, nakakaloka. So, anyway, so tingnan natin kung maaga sila matatapos. Tapos, ayun, kung kaya kong pumunta doon sa Wat Aron para mag-video, gagawin ko. Ngayon, kung hindi, siguro schedule ko uli siya. Kaya lang kasi sa Sunday din, meron din akong event na pupuntahan kasi naman ang Mr. International naman, magkakaroon naman sila ng marathon. So, medyo nakakaloka, di ba? Ang beauty ko ay sobrang pasok sa banga. Pero, ganun talaga. Pinsan lang naman to. So, go, go, go na doon. Di ba? So, yon. At, syempre, marami ding pageant dito ngayon, katulad ng Manhan International. So, yon, inaabangan ko. Sa 7 naman sila, sa Saturday naman. Sabi ko nga, ay nako, pagodin natin ang mga sarili natin. Di ba? But, I'm so excited kasi syempre basta kalalakihan, winner yan. O, di ba? So, yon. And then, of course, bago ako chumikan ng todo-todo, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget na mag-subscribe sa ating channel. At maraming salamat sa mga nakasubscribe na. And then, of course, sa mga makasolid na makamama sa, my gosh, nakakaloka. Maraming salamat sa support na binibigay ninyo. Araw-araw yung views ng video natin hindi bumababa ng 3,000. So, maraming salamat po. Sana mag-5,000 pa araw-araw. Charot. So, yan. And then, laman lang ang ganda natin pagdating sa tsikahan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, pambato natin sa Reyna Hispano-Americana na si Beatrice Maglilan, mahina daw ang laban. Ewan ko. So, ako para sa akin ayun, yes, wala tayong masyadong naririnig sa kanya. Parang kulang sa support. But I hope na sana mabisita ninyo at ma-vote natin siya ng bonggang-bongga. Hindi ako naniniwalang mahina ang laban ni
Beatrice Maclilan. Alam ko na kabugera to. Alam ko magaling to pagdating sa communication skills, pasarela, lahat ng aspeto. Alam kong handa siya. So, siguro tahimik lang. Mas gusto ko na rin tahimik siya kaysa naman yung maingay siya. Tapos, bigla ang ending, di naman pala mananalo, di ba? So, ako, para sa akin, I know na well-prepared ang pambato natin dito sa Reyna Hispano-Americana at naniniwala ako na talagang kakabugyan. Magtiwala lang tayo sa ipapakita niyang eksena, ganap. Oho, alam naman natin na talaga kabugera yan. But, let's see. Kasi nga sinasabing ganun, ako hindi daw paborito doon. Ay, nako. Eksena yan. Magtiwala kayo kay Beatrice. Di ba? So, yon, good luck sa kanyang laban dito sa Reyna Hispano-Americana 2026. Di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga. The Philippines is the most successful country in the history of tourism international pageant, holding a record 6 main title as of 2026. So, nakapanalo nga tayo ng maraming corona dyan sa Miss Tourism International na ginagawa nga sa Malaysia. Ako, para sa akin, bongga yan. Tourism International, madali itong mapanalunan eh. Pero naniniwala naman ako sa mga kandidata natin na pinapadala dyan ay talaga nagpe-penetrate ng bonggang-bongga. At ito nga, di ba, ngayong taon na to, kasi kay Mr. Arnold siya, tapos ang ipapadala nila ay si Davao Region, na alam naman natin naging malakas ang laban niya dito sa Miss World Philippines, na talagang pinag-usapan at nagrereklamo pa yung mga tagahanga niya na bakit ganun lang daw ang title na binigay kay Davao. Pero ako, para sa akin, dapat matuwa sila at kunin nila yung opportunity na yan na magre-represent ang kanilang pambato sa international pageant. So ngayon, patunayan ngayon ni Miss Davao na talagang kaya niyang mag-penetrate sa international stage ng bonggang-bongga. So malaki yung chance, nakikita ko naman sa kanya yung ganda niya at saka yung kanyang performance noon sa Miss World Philippines ay parang feeling ko, pasok sa banga. Di ba? So, yon para dito sa Tourism International. At laban. So, let's see kung makakapag-uwi siya ng corona at kung siya na nga ba ang pagiging pampitong winner natin from the Philippines dito sa Miss Tourism International ngayong taon na to. Di ba? So, hamon yan. Go, 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 and fight, fight, fight. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, pinag-uusapan ngayon sa social media ang guesting ng ating Miss World na si Oppo Suchata sa Manila, in-interview sa TV5, na ang sinasabi ni hindi man lang daw nag-review ang kung sino man daw. Dahil ang ipinakitang screen picture, yung picture ng corona ng Miss Universe. Hay nako, medyo nakakaloka, nakakahiya kasi syempre parang hindi naman sila nagsasalita, degma lang naman sila. Pero kasi sana alam nila na Miss World yung pupuntaan, pinakita nilang corona, Miss World dapat. Hindi yung corona ng, sino ba yung researchers nila dyan, di ba? Kasi may nagre-research dyan Tapos ipapakita, katulad na lang halimbawa, yung kay Mr. Tourism, Mr. International na Kurt Bondat. So, may nag-message sa akin na taga GMA. Sabing gano'n, Mama Sam, pwede ko bang taga-unang hirit siya Sabing gano'n, Mama Sam, pwede ba akong makakuha ng picture na with manner daw ni Kurt? Kasi nga ako nga may photo gano'n. So, sabi ko naman, okay, so yon. So, ayun. So, pinakita nila doon sa Tapos, ang sabi nila, bibigyan na lang namin ng credit ikaw. Ganon. Yung mga tipong ganon. Pero kasi sana, yung nagre-research sa kanila, sana, ni-research ko anong corona ang Miss World. At ayun nga, sana ni-review nila na ang guest nila ay si nakakaloka, di ba? Universe yung pinakita ninyo, world ang guest ninyo. So, medyo nakakahiya sa part na parang hindi natin nirespeto yung Miss World, ganon. At saka kay Oppo, Diyos ko, parang na lang sasabihin ni Oppo na
ay naku, ganun pala silang magtrabaho, di ba? So, yes, wala tayong naririnig sa kanila, pero syempre, maiwasan natin yung ganitong eksena. Dapat professional yung pagdating sa mga ipapakita, ganon. Kakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka para sa sumunod naman nating chika. Siyempre tapat ang Philippines at Indonesia para sa Miss World. Oho. So medyo mainit-init nga ang labanan natin dito kasi nung nakaraang taon, talagang lumalaban talaga ang Indonesia at na El Tocuyo sila doon sa ng bongga. Hindi ko alam kung na El Tocuyo sila o hindi na sila nakarating sa last cut, di ba? Philippines and Thailand ang natira. So ngayon, sabing ganon, ito na daw talaga. Kaya daw nilang kuhanin ang corona ng Miss World. Oho, at mas maganda daw yung pambato nila. Yun. So ako naman, para sa akin, kung saan ka masaya, ay supportahan ka. Diba? So, wala namang problema kung feeling nila, ang pambato nila ay pinakamaganda at kayang kumuha ng corona ng Miss World. Go, 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 go. Wala namang kumukontra sa kanila. Kumbaga parang, sige, gawin ninyo ang makakaya ninyo nang manalo kayo dyan sa Miss World. Bakit hindi? O, diba? So ako naman, para sa akin, basta naniniwala ako, yung pambato natin, meron siyang advocacy na talagang masasabi mo, beauty with a purpose talaga siya. At parang feeling ko, yung kanyang advocate, ayun yung magpapalakas sa laban niya. Yes, hindi siya ganun kagandahan katulad ng mga gusto natin mga beauty queen, pero feeling ko naman, dream come true, and then, alam mo yon, nag-align talaga sa kanya yung lahat. At happy ako for her. Kasi, parang feeling ko, in fairness sa pambato natin, malakas ang laban nito sa international stage. Diba? Ko, nakakaloka. Yung Indonesia naman, edi go, go, go lang. At ito nga ang sumunod nating chika. Sa Indo fans, confident na sila naman ang mabibigyan ni Mama Julia Mori ng corona. Okay, good. Para sa akin, wala namang problema dyan kung talagang silang ipapanalo ni Madam Julia. Bakit hindi? Matagal-tagal na rin naman sumisip-sip yung organization nila kay Madam Julia. Kung napansin ninyo, di ba? Pero hindi pa rin talaga mabigay-bigay yung corona sa kanila. Pero kung itong kandidata nila ay talagang, alam mo yung papalo, kayang sumabay, kayang manalo, bakit hindi? Maganda naman siya. Eh di go, go, go. Di ba? Kung talagang pang Miss World siya, eh di go. Aba, magiging happy ako para sa kanila. Pero syempre, huwag kayong masyadong, maging kumpiyansa. So, try din nila uminom ng kape para kabahan sila ng bonggang-bongga sa darating na Miss World. Kumbaga, para tagahanga ng mga beauty queens dyan sa Indonesia, try nilang uminom ng kapeng barako. Para, alam mo yun, kabugin din naman sila sa mga sinasabi nila. Di ba? Diyos ko Lord. Basta, kung ako sa kanila, maghanda na lang sila. In fairness naman doon sa pambato nila, mukhang may ibubuga. And then, siguro, matagal-tagal na rin naman yung hinintay niya, ay nagpiprepare na rin siya ng bonggang-bongga para sa laban niya. So, yon. So, tiwala sa sarili. And then, of course, hangad ko na manalo sila ng Miss World. Bakit namang hindi? Ba't naman natin pagkakaityo sa kanila? Kung sila ang kadapat-dapat. Diba? Diyos ko, magiging masaya ako para sa kanila kapag nangyari yan. Di ba? So, kalaban niya. Pero ang tanong ko, magiging masaya ba kayo para sa kanila? Let's see. Nakakaloka. Nakakaloka. For sure, hindi. Charot. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre, pambato daw ng La Union. Inaabangan ng lahat. At kutob nga ng karamihan ay, eto nga, ay wala ng iba, kundi ang dating Miss Earth. Air ba siya? Ang magkukumpit para sa Miss Universe La Union. Anong chika mo dito? Well, kung si Beatrice yan, ay bongga yan. Diyos ko Lord, siya na. Parang feeling ko, kapag once na ito na, at kung pirma na siya ang magiging kandidata dito, tapos na ang laban. Parang feeling ko, sa ganda ng katawan, sa ganda niya, ay nako. Naniniwala ako na siya talaga ang tatanghalin bagong Miss Universe Philippines. Ngayon pa lang. Pero, syempre, tignan muna natin yung confirmation kung siya nga ba to. At,
tignan natin yung pasabog na gagawin pa niya sa kompetisyon, syempre, di ba? So, kailangan maghanda. Pero sa nakikita ko, mukhang naghahanda nga ng bonggang-bongga. At medyo nakakatakot ang magiging eksena at laban niya. Dahil malakas talaga ang babae ito, no? So, kung sakali La Union, ay nako, eto na yon. Ay, good luck. Basta laban. So, malalaman natin yan in the future. Kapag in-announce na talagang si Bea yan at ay nako, may excite kayo ng bongga-bongga. At parang feeling ko, lahat tayo ay magdiriwang. At para naman sa sumunod ng chika, naghahanda na rin para sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko ay talaga naman si Bella Ismael. Ngayon pa lang naaamoy ko na ito ay isa sa mga talagang makakarating sa top 5 ng Miss Universe Philippines. Dahil iba din ang communication skills nito. Yung unang laban niya, first runner-up siya. So, corona or runners-up uli ang kahantungan nito dito. Pero naniniwala naman ako na ready din ang pambato ng Taguig at talagang malakas talaga si Bella Ismael, di ba? Aminin mo man o hindi, isa siya sa mga katatakutan ngayong taon na to sa competition ng Miss Universe Philippines at parang pili ko, magpe-penetrate to lang bongga-bongga sa competition na to. So, abangan natin kung ano magiging eksena, ganap at paandar ni Bella Ismael. So, ngayon ay, ayun na nga, nagsisimula na siyang mag-ingay sa social media. So, laban yan. Di ba? Ay, nako, nakaka-excite. Siyempre, ako para sa akin, talagang hinihintay ko lang kung sino pa yung mga magiging official candidate talaga dito sa Miss Universe Philippines. Ayan nga, may naririnig pa tayo, magbabalik daw si Liana Aduana. Tapos may naririnig tayo, may Win-Win Marquez pa. Tapos ayan nga, si Bea ng La Union. Kung si Beatrice nga yan para sa La Union, oh my gosh, nakakaloka na. Pero sa ngayon, sa mga na-announce na, parang ang nakikita ko, Nicole Bermeo, isa to sa mga talagang maninindigan at makikipagpukpukan ng bonggang-bongga. Tapos meron pang Bella Ismael. Si Bella Ismael ang isa sa mga nakikita ko na very strong contender talaga sa competition ngayong taon na to ng Miss Universe Philippines for 2026. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo talaga bang malalakas sila? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.